Isang makakalikasang activity na naman ang ating gagawin ngayon, kaya samahan niyo ako as we explore the beauty of Apo Reef Natural Park. Ang biyahe papuntang Apo Reef Natural Park ay tatagal ng mahigit 3 oras. Kaya naman nung nakita ko na yung lighthouse, hi! Para akong nabunutan ng tinik. And finally, nakabalik din dito sa isla. At dahil nakakapagod nga naman ang biyahe, nagpahinga muna kami at ako naman ay dito sa duyan ang napili kong pwesto. Bukod kasi sa masarap ang hangin dito, ay naririnig ko naman ang kaluskos ng dahon, huni ng mga ibon. Nge? At ganap ng 3:00 ng hapon ay naghanda na nga kami. Isinagawa na namin ang aming dive para sa araw na ito. Halos 40 minutes din ang itinagal namin sa ilalim ng tubig. Pagkatapos noon, umahon na kami sa bangka, bumalik sa isla, nagpahinga, at nag-abang ng sunset. And as a sunset lover, talaga namang napamangha ako sa ganda ng sunset dito sa Apo Reef. Yung tipong sa sobrang ganda niya, parang ayaw mo nang umuwi. Pero kailangan umuwi. Kailangan. Pagkatapos naming mag-dinner ay kanya-kanya na kaming bumalik sa aming tulugan. Yung iba naka-tent, yung iba naman nakaduyan. At habang naghahanda nga akong matulog dyan, ay napapansin kong parang lumalakas yung hangin. Lumalakas na nga siya, kaya medyo kinakabahan na ako dyan. 7:27 PM, patulog na ako nito. Papunta na sa pagkakahimbing nang bigla na lang akong magising. Halos tataobin na yung tent ko. Nararamdaman ko yung paanong tent kong isa ay tinataas na ng hangin. Kaya ang ginawa ko, yung bag ko, ginawa kong pampabigat doon para makatulog man lang ako kahit papano sa gabing ito. 10:00 pa lang yan ng gabi, ang lapit ng pagitan dun sa 7:27 PM ko na pagkakaidlip. Pero wala tayong magagawa. Nasa gitna tayo ng isla, kaya ang hangin ay hindi natin kontrolado. Pero kahit papano, nakatulog pa rin naman tayo ng mahimbing. At nagising tayo ng 5:00 para salubungin ang bukang liwayway. Mapapangiti ka na lang talaga sa sobrang ganda ng isla. Kung ganito lang sana ang araw-araw na umaga mo, lahat ng problema, lahat ng pasanin, makakalimutan mo. Parang ang gaan-gaan lang ng mundo dito. Walang problema, walang iniisip na trabaho. Ang iniisip mo lang kung ano yung nakikita ng mga mata mo. Ang ganda ng karagatan,
Ang ganda ng bukhang liwayway. Ang ganda ng umaga. Isa nga sa atraksyon dito sa isla ay itong lighthouse. Tara, akyatin natin ito para mas ma-appreciate at mas makita natin ang ganda ng buong isla. At pagbaba nga ng lighthouse, doon na bumungad ang napakagandang sunrise. At bago bumalik sa camp, sinulit ko muna ang mga oras na pagmasdan siya. Hi naman kayo sa vlog ko. O diba masasama na kayo sa aking vlog. Madami likes sa TikTok si At para sa huli nating dive, tara at samahan niyo ako dahil excited na rin akong ipakita sa inyo kung ano yung mga nakita ko. Ilang minuto kita ka palubog ng palubog hindi ka katululutan ako tingin asa ko Israel. Substance under feet, waves touch like a beat. Golden skies all around, where the love is found. Breezes whisper. Dahil tapos na nga ang ating activity, maghahanap tayo ngayon ng taong gagambalain para ma-interview kung kamusta ang experience nila dito sa Apo Reef Natural Park. Hello po, mag-i-interview lang po. Kamusta po ang experience nyo dito sa Apo Reef Natural Park? Napakasaya, ma'am. Talaga ba? Paano saya? Kamusta po, sir, ang dive? Sa lahat po ng napuntahan nyo na dive site, ano po ba ang pinakamaganda saan? Well, number one, Apo Reef talaga. Apo Reef. Kasi yung wall, yung lahat ng mga sea creatures na makikita mo, no? Mga wala lang manta ray, pero may eagle ray. Ayan. At least ray pa din. Tsaka May buntot. nakapag-shake hands kami nung close encounter ng with sea turtle. wow. The best, the best. Hello po, sir. Hello, ma'am. Interview ko lang po kayo. Yes, ma'am. Ano po ang experience nyo dito sa Apo Reef Natural Park? Kamusta po? Maganda naman at enjoy. Talaga? Paano Sana enjoy, sir? nag-enjoy din silang lahat. Nakakita ba sila ng pating? Nakakita daw sila, sir. Ayun, yung isang adventure yun. Ayan. Ano po yung masasabi nyo sa mga hindi pa nakakapunta dito?
Go na kayo dito. Tara na. Sama niyo ulit ako. Iba talaga ang epekto kapag world-class destination ang pinuntahan mo. And imagine, meron tayo niyan dito sa Occidental Mindoro. Pero paalala lang, this is a protected area. So kailangan nating maging responsableng turista kapag dadayo tayo dito. Hanggang dito na lang. Thank you for watching!